Humihingi po ako ng paumanhin. Dahil ngayon lang po uli nakapag-upload. Shout out po sa mga naghihintay sa ating munting istorya. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Hindi alam ng ama ni Zayn kung ano ang nangyayari kay Zayn. Kaya sinabi niya ang totoo. Bumilis ang tibok ng puso ni Zayn, at biglang namula ang mukha niya. Hindi pala dahil sa papa niya. Ika-15 kabanata. Ang auntie ni Rose, na si Sue Bradley. Kahapon, naisip ni Rose na malulutas ang kanyang problema dahil sa tulong ni Zayn Harrison. At sinabi ni Rose na ito ay dahil sa tulong ni President William Chase. Kaya si Zayn, walang nikatiting na pagdududa sa kanyang isipan, na dahil iyon sa impluwensya ng kanyang ama. Tumingin si Zayn sa iba na medyo may guilt. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, at nakakaramdam ng matinding pagkabalisa. Okay, salamat. Si Rose ay napakalaki din ng pasasalamat sa iyo. Malakas na sabi ni Zayn. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang phone. Nilingon ni Zayn si Sue, bahagyang kumislap ang mga mata habang pilit na pinapakalma ang sarili. Sabi niya, nag-check na ako sa tatay ko. Ang tatay ko ang tumawag kay President Chase kahapon. Nalutas namin ang problemang ito. Look auntie, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina. Dahil ito sa tulong ni Zayn. Pero nagdududa ka talaga sa kanya. Bakas sa mga mata ni Rose ang pagrereklamo. Tumingin siya kay Zayn at ngumiti ng matamis. Zayn, wag mong sisihin ang auntie ko. Siya ay hindi maingat kung minsan. Don't worry, sabi ni Zayn habang nakangiti. Medyo nag-alinlangan pa si Sue, at gusto niyang kumpirmahin ito mismo. Ngunit sa sandaling iyon, ay wala na kay Zayn ang kanyang atensyon. Rose, nagmamadali akong pumunta sa iyo, hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Nagugutom na ako, sabi ni Sue, habang hinihimas ang tiyan. Tita, pasensya na po. Hindi pa rin kumakain ang mga kaibigan ko. Bakit hindi tayo umorder ng takeout para sa iyo? Maaari din akong umorder ng ilang mga gusto mong kainin. Sabi ni Rose kay Sue, matapos tingnan ang mga kaibigan niya na kasama niya buong umaga. Pumayag naman si Sue, pwede tayong mag-order ng takeout. Pero gutom na ako. Sumang-ayon ang lahat. Ang nangyari, si Sue ay napasulyap sa kahon ng pagkain sa sahig at naglakad. Tita, huwag mong hawakan ang bagay na iyan. Nagkakahalaga lang ng $1 o $2 ang fried noodles at kanin na iyan. Ibibigay ko sa naglilinis mamaya para ipakain sa aso. Kumunot ang noo ni Rose. Sabi muli ni Rose, kahit ano pa ang halaga, paano ko itatapon ng ganyan? Nagugutom na talaga ako. Kumain muna tayo, sabi ni Sue. Habang binubuksan niya ang kahon. Napakabango, bulalas ng isang kaibigan. Bakit sobrang bango, sabi uli ng isa pa. Ano ang nasa loob, pagtataka ng lahat ng tao sa silid. Napabuntong hininga sa pagtataka at pinalibutan nila ang kahon ng pagkain. Inilabas ni Sue ang lahat ng maliliit na kahon na nasa loob at inilagay sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Ito ang Louis XVIII mula noong 1980. Inilabas ni Sue ang makintab na bilog na bote ng red wine. Ang bote ng Louis XVIII na ito ay nagkakahalaga ng $6,000, bulalas niya, habang ang isa ay nakatingale sa bote ng alak na nasa kamay ni Sue. Tita, sigurado ka ba? Hindi makapaniwalang tumingin si Rose kay Sue. Kahit na ano, hindi niya may ugnay ang $6,000 na bote ng Louis XVIII kay Alex Ambrose. Binuksan ni Sue ang bote at tumikim. Saka masayang tumingin kay Rose. Nakainom na ako ng alak na ito. Minsan noong ako ay nasa France. Sakto namang ganito ang lasa. Ibinaba ni Sue ang bote ng alak. Isa-isa nang binuksan ng iba ang kahon at napuno ng halimuyak ang buong silid. Ito ang Brittany Blue Lobster. Bulalas ni Sue habang nakatingin sa asul na lobster. Ano ang Brittany Blue Lobster? Nagkatinginan ang lahat sa paligid na may pagkalito. Ang Brittany Blue na lobster ang top choice sa mundo para sa mga pagkaing dagat ng Michelin restaurant. Ito ay isang napakabihirang uri ng lobster. Isa lang sa 1,000,000 ang pagkakataong mahuli. Kaya kakaunti lang sila sa bansa. Madalas kailangan kong kumain kasama ang mga bisita sa trabaho. Kaya marami akong alam na sikat na sangkap tulad nito. This is Kobe steak, bulalas ulit ni Sue. Habang nakatingin ulit sa box.
Ang steak na ito ay mukhang mga snowflake na may taba at manipis na pattern na parang marmol. Ito ang pinakahalatang paraan upang makilala ang Kobe steak. Ito ay caviar mula sa ilog ng Nueva. Ito ang white Japanese puffer fish. Naglabas pa si So ng mga delicacy. Hungarian Maugritzer pig. Nagulat si Sue. Nagpatuloy ang pagtataka niya habang naglalabas ng pagkain. Lahat ng mga pagkain ito ay ginawa mula sa mga dekalidad na sangkap. Ang lasa at presyo ay higit pa sa karaniwang restaurant. Upang magamit ang napakaraming mga pinakabihirang sangkap sa mundo. Hindi ko pa ito nakita sa isang high-class na hotel. Naningkit ang mga mata ni Sue. Auntie, hindi pa kami nakakaranas ng mga ganitong pagkain. Sinusubukan mo ba kaming asarin? Alam ni Rose na si Sue ay may karanasan at may kaalaman. Pero hindi lang siya naniniwala na dadalan siya ni Alex ng ganoon kamahal na pagkain. Akala mo ba nagbibiro ang tita mo? Walang imik na sinulyapan ni Sue si Rose. Mainit pa ang mga pagkain ito. Bilisan na natin at simulan na nating kainin ang mga ito. Hindi kasing sarap kapag lumamig na. Ang sarap, sabi ng isang kaibigan. Napakabango nito. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap na pagkain. Sabi ng isa pa. Pagkatapos kumain ng iba sa silid ay bumantong hininga na may papuri. Rose, dapat subukan mo rin. Ipinasa ni Susan ang isang pares ng chopstick kay Rose. Nag-aalangan na kinuha ni Rose ang isang piraso ng Kobe steak at inilagay sa kanyang bibig. Isang hindi kapani-pani walang panlasa ang kumukuno sa kanyang mga pandama. Mas masarap pa ito kaysa sa anumang steak na nakain niya noon. Masyadong masarap ang mga pagkain ito. At saka wala pang kumakain ng tanghalian. Mabilis na naubos ang kahon ng pagkain. Hindi ko inasahan na may magbibigay sa iyo ng mga ganitong kamanghamanghang pagkain. Ngumiti si Sue sa kasiyahan at tumingin sa kanyang relo. Gabi na at oras na para bumalik ako. Pagkatapos ay naglakad si Sue papunta sa pinto ng kwarto. Lumingon kay Rose at sinabing, Rose, ang mayamang tao lang ang makakapagbigay sa iyo ng napakabihira at mamahaling regalo. Ang mga bagay na ito ay hindi maaaring kainin dahil lang sa may pera ka. Mayaman na tao, iyon ba ang paglalarawan kay Alex? Sa isip ni Rose. Pagkaalis ni Sue, pumunta si Susan sa gilid ni Rose at sinabing, Rose, mukhang na-misunderstood mo si Alex. Sa palagay ko humanap ka ng pagkakataon upang humingi ng tawad sa kanya. Ako, hihingi ng tawad, tanong ni Rose. Hindi na kay Mick si Rose pero galit pa rin siya kay Alex. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Paano kaya makakabili ang isang kawawang talunan tulad niya ng mga ganito kamahal na pagkain? Sa tingin ko, ito ay dahil nagtatrabaho siya sa isang hotel sa isang lugar at dinala ang natira sa pagkain ng ibang tao. Anong sabi mo? Sagot ni Susan. Hindi inaasahan ni Susan na sasabihin iyon ni Rose. Buo at maayos ang mga pagkain iyon. Paano sila maipapackage? Sa isang banda, paano hahayaan ng isang hotel, ang mga empleyado na umalis na may dalang nagkakahalaga ng $6,000 na bote ng Louis XVIII, sabi ni Susan. Naghiwa-hiwalay ang grupo pagkatapos nilang kumain sa ospital. Pag-uwi nila Joe, tinanong nila si Alex. Nagsinungaling si Alex at sinabing nagtatrabaho siya sa isang high-end hotel sa lungsod. Naawa naman ang boss niya kaya binigyan siya nito ng pagkain. Tanong ulit sa kanya ni Joe at ng iba. Ngunit hindi na nagsalita pa si Alex tungkol dito. Kaya wala silang choice kundi sumuko. Pagkatapos ng klase sa hapon, sinundan ni Alex ang mga estudyante palabas ng gusali. Alex, isang boses ng babae ang tumawag mula sa kanyang likuran. Hindi mo pa ba napanood ang livestream ko? Lumingon si Alex sa babae. Si Minnie, na siyang nagpatakbo ng livestream na pinapanood ni Alex at ng kanyang mga kasama sa dorm ilang araw na ang nakakalipas. 2 beses na akong nag-stream. Hindi kita nakita sa streaming room. Magmadali ka, at mag-register ng iyong account. Tulungan akong makita kung paano ko mapapataas ang aking kasikatan. Nagpout si Minnie at hindi nasisiyahang tumingin kay Alex. Minnie, what the use of having him pay attention to you? Hindi ka maaaring maging interesado sa kanya, tama ba? Panunukso ng dalaga sa tabi ni Minnie. Gusto ko lang naman na mas lalong pasikatin niya ako. Ibinaba ni Minnie ang kanyang ulo. Bahagya at bumulong. Bakit ako may in love sa kanya?
Tumigil ka sa pagbibiro sa akin. Ito ay walang pagkakaiba kung naroon siya o wala. Sa narinig ko, siguradong hindi kanya tutulungan. Napakakuripot niya, casual na wika ni Kathy. Ang ex-girlfriend ni Alex. Habang naglalakad mula sa likuran. Tama si Kathy, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng mga fans na hindi nakakatulong sa iba? Sabi ng isa pang babae sa tabi ni Mini. Sumulyap kay Alex. Nag-usap ang mga babae sa isa't isa. Last time, ang tycoon na iyon na nasa aking livestream vlog ay napakahusay. Binigyan niya ako ng $1,000, higit pa sa ibinigay ng iba. Ang lalaking iyon ay hindi ordinaryong tycoon. Tama, napanood ko kahapon. Nakapasok si Mini sa top 300. Ang isang host na nagsimulang mag-stream ng 2 beses ay maaaring makapasok sa nangungunang 300. Mini, kapag naging big-time streamer ka sa hinaharap, huwag kalimutan ang iyong mabuting mga kaibigan na babae. Ang babae sa tabi ni Mini ay sinusubukang makuha ang kanyang pabor. Si Mini ay agad na naging target ng lahat ng mga kabataang babae, at naging sentro ng kanilang atensyon. Medyo hindi komportable si Kathy habang nakatayo siya sa gilid. Noong nakaraan, halos kasing sikat siya ni Mini. At siya ang madalas pag-usapan ng mga babae. Pero ngayon, hindi na siya pinapansin. Bumibilis ang tibok ng puso ni Kathy. Ano ang espesyal dito? Di ba sa livestream lang kumikilos ng malandi? Pag-akit sa tycoon, nabigyan siya ng regalo. Kung gagawa ako ng livestream, nandyan pa ba ang tycoon na iyon para tumulong? Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang umaandar, dahan-dahan sa harap ng gusali. Binuksan ang bintana ng sasakyan at ang nagmamaneho ay isang binatang lalaki mula sa unibersidad. Maraming estudyanteng dumaan ang nakatingin sa kanya ng may inggit. Huminto ang sasakyan, at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng casual. Billy Wilde, gulat na sabi ni Kathy nang makita ang binata. Nandito ako, Billy. Pagkasabi nun, ikinaway ni Kathy ang kanyang kamay at nakangiting tumakbo papunta kay Billy. Hinawakan ni Billy ang kamay ni Kathy. Nagkusa si Kathy na halikan ng mahina sa labi si Billy. Napatingin ang lahat sa kanila. Pinagbuksan ni Billy ng pinto ng kotse si Kathy. Pagkatapos ay bumalik siya sa driver's seat at dahan-daang umalis. Tumingin si Kathy sa bintana at nakita niya ang mga naiinggit na tingin ng ibang estudyante. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, iilan lamang ang mga taong kayang magmaneho ng sasakyan sa unibersidad. Pakiramdam ni Kathy ay marami na siyang nakuhang atensyon. Ito ay isang magandang pagpapasya na hiwalayan si Alex. Ang mahirap na talo ng iyon. Imposible na sunduin niya ako ng may ganitong sasakyan, sa isip niya. At ngayon ay naghalikan pa sila sa harap ni Alex. Lubhang nasiyahan si Kathy. Alex, buksan mo mabuti ang iyong mga mata, at tingnan kung anong uri ng buhay, mayroon ako pagkatapos kitang iwan. Ito ay 100 beses na mas maayos kaysa noong kasama mo. Sa isip ni Kathy. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.